ito? Nagsimula po ito nung pag-graduate po ng kapatid ko, si Dr. Raylene Lardizabal. And pagpasa niya po ng board exam. 2019 po yun. And then, as in wala rin po kami pera nun. Konti lang po yung naipon ko. And then, yung pinagtulungan namin ng nanay ko na makapagtayo kami ng dental clinic nun. And then, yun po. Tapos, dumating pa po yung pandemic noong time na yun. 2020. Oo, dumating pa po yung pandemic. So, nag-close kami. Buti na lang po, bago mag-pandemic, March po yata yun, March 10, nakalis po ako ng bansa. Tapos parang March 15 po yata, nag-lockdown. Lockdown na, So sabi ko, grabe, may pang-survive pa kami. Opo, kasi po nakalis pa ako eh. So almost 2 years po ako sa barko nun. Nakasampa ka pa. Nakasampa po ako. So may sahod pa. May sahod, oo. May sahod pa. Tapos, Galing, yun po yung nag-survive sa family ko. No, during Lord. pandemic. Oo. Sabi ko, grabe, nakakilabot yung... Pinwesto ka niya muna doon Opo, bago. Wow. Saka hindi rin biro-biro ito negosyo mo, ha? Ang ganda ng Mamahal na clinic mga equipment, Oo. no? Opo, yes po. At ang ganda ng clinic mo, ha? More or less, mga gano'ng kalaki ang ginastos mo dyan sa clinic na? Nung una po talaga, ano lang po siya, mga 500,000 lang po yung ano namin. Tapos syempre po, napalago na namin. Tapos, yun po, may mga naging ka-business partner din po ako na iba. And nagtulungan po kami magkakapatid din talaga. Galing. Yan ang pamilyang So yung Pilipino. dalawang kapatid mo nandyan, nagkiklinik dalawang sila? dentist. Bali po yung isang kapatid ko pa lang po, yung nakapasa pa po ng board exam. okay. Isa Si pala. Dr. Raylene pa lang po. Isa nag-aaral pa, hindi pa Po, yung isa po, nagre-review pa lang po. Ayun, nagre-review na. So, yun, nag-aantay na lang po siya ng chance ulit na exam. Kasi po, kapapanganak lang po ng asawa niya. Ay, okay. Kamusta naman ang business ng pagiging isang dental clinic? Owner. Ano po, nakapag-provide naman po siya talaga sa pamilya namin. And sobrang nakapag-provide din po ako ng trabaho para sa mga bagong pasang dentist, sa mga naging kaibigan ko po na tutulungan ko po sila na mabigyan po ng hanap buhay. And yun po, kung ikukumpara siya sa seaman, dito na lang po ako sa lupa. Kasi life is short po, di ba? Yeah. Andito ako sa pamilya ko, na-enjoy ko po kahit maliit po yung, hindi man ganun kalaki. Pero na-enjoy ko po yung, dito, yung life ko po. Tsaka Kasi, health and service industry yan eh. Malaking bagay yan talaga. Opo, kailangan po talaga siyang pagtuunan ng pansin. Yun. Ilang branches mo na? Bali po sa aming magkakapatid po lahat, nasa 13 branches na po yung Dami. O saan dental ang mga ito? clinic po namin. Oo. Bali po meron po kaming branch sa Bikutan Yeah. and then sa Annex, Lower Bikutan po. 2 po sa Pasig, si Raimundo po, tsaka sa Pinagbuhatan. Lapit dito sa amin. Opo, meron din po kami sa Tipas, Sukat, Parañaque, Pasay, yun po sa Better Living, and Makati po. Yan, And Cubao. Meron din po kami sa So Cubao. north to south meron. Yes po, Wala pa meron. sa Cebu, Davao, no? Dito pa lang. Wala pa po. Hopefully po, sana. Di ba? Pero family-owned lang to. Yes po. Hindi to pina-franchise. Hindi po. Hindi ko lang balak i-franchise to. Hindi yata po pwede kasi Okay. Hindi pala pwede. Oo. Anong klase mga services? Lahat ng anything about dental? Yes po. Ginagawa nyo? Meron po kaming direct veneers, surgery, bunot, pasta, lahat po ng mga cosmetic. Meron din po kami. Like TMJ. pustiso, Yes, may dentures. mga pustiso po kami. Dentures. TMJ. Ano yung TMJ? Yung sa panga po. Panga. Yung pag-correct din po ng sana natin. Kasi minsan parang feeling natin hindi siya pantay pero yung sa panga pala natin yung Okay. Ngayon ko Yun na po. naman yun, no? mga cosmetic surgery po. Cosmetic dentistry. Meron din po kami. When it comes to business, Galing. ano ang may advice mo sa mga gustong pumasok sa negosyo? Like ikaw, parang feeling ko, ang lakas-lakas ng loob mo eh. I mean, to venture into 13 branches, no? After yung stint mo as a seaman, Opo. paano mo nagawa yun? Bali po, hindi, ako po kasi yung tao na hindi talaga ako sumusuko eh. Kumbaga, pagka gusto ko, talaga nag-take risk po talaga ako. And then, pinagpiparay ko po talaga. May times po talaga na, nung unang open namin, wala talagang pasyente, wala. Sabi ko, Lord, tama po ba itong pinasok ko? Sasakay na lang po ba ako ulit? Oo. And then, naghingi po ako ng sign. And then, yun po, binigay niya po. Hanggang tuloy-tuloy na po yung naging outcome po nung pag-pray tsaka yung hard work din po. Kasi wala naman po akong alam sa dentistry kaya talagang pinag-aralan ko po siya. From 8 to 5, andun po sa clinic. Pinapakinggan ko po yung mga doktor paano magsalita, mga ganun po.
Oo. Para kung may nagtanong, may mga inquiries, Oo. alam ko din po. Hindi ka man dentista, may alam ka, di ba? Oo. And yun po, sa tulong din po ng kapatid ko, si Doc Raylene. Sobra pong alalay sa amin lahat. Doc Raylene. Yeah, si Doc Raylene po. Kapapanganak lang din po niya. Oh, congrats. Kapapanganak lang din Doc Raylene. Bali po yung napangasawa niya, dentist din po. Ang Nice, galing. nice. Anong payo may bibigay mo sa mga gustong magnegosyo? Ang payo ko po, yun, take risk lang po talaga. And then, wag susuko. Kasi, sobrang daming problem talaga pagdating sa business. And along the way, dun malalaman ko ano yung mga yung mga problema na dapat mong harapin, unahin, or hindi dapat. So, yun po, take risk and then wag lang po talaga sumuko.